So bukod sa surot at daga mga ate at kuya, mukhang ang susunod na hayop na makikita natin sa airport ay sawa. May bagong sawa daw eh. May bagong sawa. I don't know, bagong species or something, breed. So, yung surot ang ganda pala ng binigay na ratan, na upuan. O eto, pakita ko sa inyo yung picture ha. Yan. So this is a video of Rappler, isang fake news na media ng Pilipinas. Picturean ko para makita ng Princess Maui too. Ang ganda ng rata na upuan. So, alam niyo sa mga ganyang mga paproyekto mga ate at kuya, may mga commission yan eh, di ba? Kunwari, magpo-procure ka ng mga upuan, furnitures, appliances, laptop, at kung ano pa man sa departamentong hinahawakan mo, may kumi-kumi yan eh. Yan ang racket ng gobyerno, tanggap na natin yan eh. Yung babae sa picture ay si Cristina Frasco, Department of Tourism Secretary. And yung nasa gitna, sa tingin ko, yan yung tatawa-tawa noon nung nagkaroon ng, yung brownout, yung pa nga pala, isa pa rin issue noon ng airport, yung brownout, laging brownout ang airport natin, anong nangyayari? So, bakit daw malimit ang brownout last year? Napahiya naman sila, hindi na naulit-ulit, no? Pero yung mga brownout na yun, hinala nila, may mga ipinupuslit na mga crates, di ba? Ano kaya laman ng crates? Yung mga kahoy na lalagyan, ano kaya laman ng dollars? Or gold bars, bullion, I don't know. Pero di ba, brownout na ng airport kaya ipa-privatize. O, tapos may surot, may daga, susunod yata ahas, so dapat na talagang i-privatize yan. Kasi mukhang hindi na kayang i-handle ng gobyerno ang problema ng NAIA. Ng ating international airport, most of the foreigners dyan po dumadaan, dyan bumababa. At ang airport po natin ang magiging parang first impression ng mga foreigner, 'di ba? Doon nila sabi nga ni Spokesman Rocky, doon mararamdaman ng mga foreigner na sila ay nakalabas ng ibang bansa, nakarating sila abroad, no? Pagka bumungad sa kanila ang airport ng Pilipinas kasi ibang lugar na nga po na kumpara sa panggagalingan ng mga foreigners. Tapos malalaman ng mga foreigners may mga surot sa airport ay madiriin daw ang mga kano, no? Malamang maibaban ang Pilipinas, even mga Europeans, pagka nabalita na may mga bed bugs or may mga surot na yan na nangangagat na nagkakapantal-pantal. Grabe mga gat ang mga yan, tagal mawala ng pantal yan mga at kuya. So, paano mag-boom yung tourism natin? Ayan ang tourism secretary, si Fasco, di ba? Yung babae dyan sa picture. Hmm. Siya yung tourism secretary, nag-donate daw ng ratan. Ang ganda nga ng upuan na ratan eh. May curve, 'di ba? Naka-curve yung upuan na nasa yan nadadaanan nila. Oh, pa-curve pa 'yan. So ang ganda ng design, ang sarap upuan lalo kung 'di ba, mag-aantay ka ng flight mo, even the foreigners may impress kasi nga po tawag diyan, ang tawag sa ganito, handicraft na Pilipinong-Pilipino. So hindi ko alam kung kay Cobon Pue ito Kenneth Cobon Pue ng Cebu na furniture, pero nag-donate daw po ng rattan chairs itong DOT para pagandahin nga yung NAIA. O ayan, pinagmamalaki no, walking. Babawiin na daw nila kasi yan daw yung cost ng surot. Ang ganda naman po talaga eh. Nakaka-impress yung rattan, although mukhang hindi matibay. Matibay ang rattan, pliable, flexible. Ang gandang tingnan. Pero yun daw yung may surot, yung rattan furniture na yan. Yan yung nagdala ng surot. So ano tong rattan furniture? Lumang stock ng nagmanufacture niya, nang gumawa ng rattan furniture and then binili ni Frasco. O kasi daw i-showcase daw yung Filipino artisanship, yung 'di ba, yung pagiging artistic ng mga Pinoy, yung product natin na ang ganda-ganda tapos may surot pala. So to my mind, pwedeng sabotahe, pwedeng nagtipid si Cristina Frasco ng pambili ng rattan furniture na yan. Baka mamaya yung kontrata, pagpalagay na natin 1 million yung procurement, maybe 2 million to 5 million rattan kasi maganda yung upuan, ang laki-laki pa. 'Di ba? At may mga centerpieces pa yata. Pagpalagay natin 5 million, baka mamaya ang pinataka nun 1 million lang talaga. Sa mga binibili ng gobyerno, lagi may commission diyan, may mga kickback. Tanggap na natin 'yan eh. Okay lang sa atin 'yan. Alam naman natin 'yan, no? Meron akong kaibigan na politiko na pinagmamalaki niya sa akin yung binili niyang mga makakapal na furniture sa kanilang opisina sa municipal hall or city hall.
na ano daw, ganito daw yung bili niya, hundreds of thousands kasi ang kakapal daw. Sa loob-loob ko lang, mahogany lang naman yan, hindi naman yan Nara, so malamang mura yan. Tapos kita ko yung mahogany, parang hindi pa tuyong-tuyong kahoy, no? Mukhang minadali rin yung pagputol sa mahogany and then ginawang furniture. Ang alam ko po sa mga kahoy na mga bata pa, mga tito yun, nagka-crack yan, di ba? So iba pa rin yung matandang kahoy, lalo na kung mabolo or Nara. Pero yung mahogany lang kasi, tapos ang laki-laki pa nung pinagmamalaki yung presyo nung kanyang biniling muebles para sa municipal hall. Sa loob-loob ko lang, anak ko, may kickback tong walang hiyang ito. Diyos ko, ako bang yayabangin mo? I was not born yesterday. Kaklase ko, politiko kasi. So, nagmamalaki siya. Ganito, dito na pupunta yung aming buwis, yada-yada. Maganda yung furniture namin, ang tibay-tibay, yada-yada. Oh, ang ganda ng design. Sa loob-loob ko lang, may kickback ka lang. Tigilan mo ako. So, ano to, Frasco? Bakit ka bumili ng furniture na may surot? Kasi umamin naman sila na baka sa kanila galing yun. O pati metal kasi nagkaroon mga ate at kuya, metal yung pinakita ko. Metal yung may surot eh. Right? Hindi lang yung ratan ni Frasco. Pero siguro kumalat na nga, bakit ang dae? Right? Metal yan oh, yung mga singit-singit. As in, gumagalaw-galaw mga ate at kuya yung surot. Sumisil. Diyos ko po, ginoo ko. Anyway, hindi lang daw surot ang magiging susunod na hayop sa airport natin. May sawa na rin daw. May bago kasing sawa. I don't know, mapupunta ba sa airport or dadaan lang sa airport? Mahilig kasing bumiyahe itong sawang ito. Eto, post ni Attorney Glencio. New species of anaconda. So, malaking ahas. Malaki ba siya? Baka naman hindi siya malaki. Maliit lang. Baka unanong anaconda ito, mga tat kuya ha. Post ni Attorney Glencio. Pakita ko lang sa Princess Maui to din. Post ni Attorney Glencio. New species of anaconda, the largest snake in the world. Akala ko nasa Amazon lang yan eh. Sa Brazil ba? Sa Amazon River Forest. The largest snake in the world is discovered in the Ecuador. Ay! Na-disconnect tayo. Dali. I-connect mo. Ako, sinasabotahe yung channel natin. Yung Princess Maui 1. Ecuadorian Amazon. Binanggit naman pala dito ni Attorney Glencio sa Amazon nga yan. I suggest the name Eunectus murinus lizafer. Ay? Ahas baga si lizafer, Attorney Glencio. Gigil na gigil ka. So, yung ahas na, meron talaga po sigurong bagong, kasi yung Amazon, mga ate at kuya, kung sa Pilipinas nga, ang daing na-discover ng mga bagong species eh. Insects, butterflies, and whatnot. Even birds, di ba? Even mga daga. Naku, speaking of daga, airport. May mga bagong species daw sa Pilipinas. May mga, di ba, hindi pa na pag-aaralan ng mga scientists and whatnot. Lalong-lalo na yung Amazon. Amazon rainforest kasi nga po ang lawak niyan. I think that's in Brazil or in South America. Sa sobrang laki ng forest na yan, 'di ba, may mga cannibals pa nga diyan. Malamang may mga bago talagang species ng ahas, nagmo-mutate. Ay baka makarating ng Pilipinas yan kung ang surot nga nakarating ng Pilipinas. Tapos ang nire-recommend pa ni Attorney Glencio na pangalan ay Eunectus murinus lizafer. Ahas baga. Bakit kaya tinatawag ni Attorney Glencio na ahas si Ma'am Shikels? Just for laughs lang naman daw, wag nang dibdibin. Bakit ahas si Ma'am Shikels? Kasi ang sa akin mga tat kuya, kaya tinatawag na ahas yan, si Madam, ay hindi dahil sa kanyang balat na makaliskis. Kami pagka-dry yung balat ni Ma'am Shikels eh. No, kung todo edit na sila, pag tingnan mo yung leeg niyan, parang leeg na rin ni Maria Reza, no? Kitang-kita yung mga wrinkles and whatnot, no? Mga kulubotels. But, kasi nga po, ang pamunuan ay dapat talagang kay Hello Kitty, right? Si Hello Kitty talaga dapat ang nag-govern sa Pilipinas. But since mukhang obvious at halata naman ng marami na strong yung personality ni Madam, malamang sa alamang under niya si Hello Kitty. And take note, dalawa ang profession ni Madam. Siya ay teacher and abogada rin. Si Kuting hindi natin alam kung anong tinapos niya. Hindi malinaw eh. Hindi sinasagot ng maayos eh. Diba? Hindi talaga sumasagot ng maayos si Kuting. Even yung allegations ni PRRD siya ay gumagamit ng pulburon. Ayaw daw niyang patulan. Kasi nga si Tatay Digong daw ay
nagha-hallucinate lang dahil gumagamit daw ng fentanyl, ay hindi wala namang effect na hallucination yung fentanyl. So bakit hindi mo sabihin, hindi ako gumagamit niyan? Sagutin mo ng diretso, wag kang paligoy-kuting. Wag kang paligoy-ligoy. Para kang ano para kang sawarin na 'di ba balu-baluktot ka, hindi ka matarong, hindi ka matuwid, hindi ka direct to the point sumagot. Gano'n. Sagutin mo, oo o hindi. Gumagamit ka ng pulburon o hindi. Sabihin, ikaw nga nagpi-fentanyl, gano'n ang sagot kay Tatay Digong. O ngayon, dahil mukhang malamya ka, tinatanong ka sa iyong credentials, educational attainment, o hindi mo masagot-sagot kung ano talaga ang tinapos mo sa UK. Sabi mo, years ang binilang ng pagtitake, di ba? Meron kang years of, ano yan, pag-aaral ng music, conservatory of music and whatever. Diba? Kaya daw si Kuting umattend ng concert doon sa Bulacan. Sino yung nag-concert na yon? Yung banda, yung kay Chris Martin. Yung kumanta ng Yellow. Yung nag-helicopter si Kuting. Kaya daw siya umattend doon kasi music lover daw siya. Taon daw ang binilang ng pagtitake niya ng music courses in abroad, no? In the UK and maybe in Anemika. Kaya hindi daw talaga niya ganun sumagot si Kuting, piloso po pa eh. O ba't ka nag-helicopter? Ba't ka umattend ng concert? Ganyan-ganyan. Naka-helicopter ka pa. Kasi music lover nga daw siya. So kung music lover ka, sige, gumastos ka ng ng fuel para sa helicopter, no? Pera ng taong bayan. Sunod ang luho mo, porque ikaw nakaupo ngayon. Utang na loob namin sa iyo ito. Ganon. Gagawin mo ang lahat ng luho mo dahil marami kang responsibilidad. Mukhang namang wala kang ginagawa, kaya nga dugyot ang airport eh. So bakit tinatawag na ahas? Malamang sinagpang ni ahas ang pamunuan na dapat ay ginagawa ni Hello Kitty. Right? Oh, bakit mo sinulot? Bakit mo inahas? Bakit ikaw ang nakikialam? So, nilingkis mo or tinraidor mo? What? Tinraidor mo ang Pilipinas. Tapos ang mga allegations ni Atty. Glenchong kay Madam ay kumausap nga yan ng mga execs ng Smart Magic. Diba? May kinausap niya. Para siguro, ano sabi ni Atty. Glenchong? Legit daw yung boto ni VP Sara. 32 million. Ang hindi daw legit ay ang numbers ni Kuting. Isipin nyo kung si Kuting ay mga 17 million to 18 million lang talaga ang boto. Of course, sabi nga ni Atty. Glenchong, nanalo naman daw yan over Lugaw, BFF Lenlen. Si BFF Lenlen, di ba, halos 16 million yung boto ng nakaraang elections. So, nanalo naman daw talaga si Hello Kitty, pero hindi daw talaga 31 million. Baka raw, ang boto ni Hello Kitty, mga pumapatak lang ng 18 or below 20 million. Panalo pa rin. Pero, para hindi kahiya-hiya na si VP Sara ang layo ng agwat kay Kuting, dapat medyo malapit sa numbers ni VP Sara. Kaya 32 million kasi si VP Sara, 31M naman daw si Hello Kitty. Para hindi halata. Kasi mas popular nga si VP Sara over Kuting. Survey pa lang, hindi pa nagde-declare ang mga kandidato noong pagtakbo nila sa 2022 ay 'di ba, nangunguna na si VP Sara. So, ayun, para naman medyo credible yung resulta daw ng bilangan, ay dapat lamang pa rin ng konti si VP Sara kay Kuting. So, anong kaahasan ang ginawa sa eleksyon ni Madam? At di bakit hindi nila masampa-sampahan ng kaso si Atty. Glenchong? Tinatawag ka ng ahas, sinabi pa ni Atty. Glenchong, laparuhon ka niya, sampalin ka daw niya. Gigil na gigil sa Atty. Glenchong kay ahas. Oh, ayan nga, tinatawag niya na nire-recommend niya na dapat ang pangalan daw ng bagong species ng ahas sa Amazon ay Lisa Fur. Oh my God. Oh, mag-ingat ka, Atty. Glenchong, baka ka magurgur, ano? Kasi alam niyo naman, mapaghiganti, vindictive, vengeful daw ang, 'di ba? Ang ahas. Oh, tingnan mo, naku, nakakatakot talaga. Marami nang nasampulan, 'di ba? Pinaghihinalaan po kasi na 'yung nangyari kay sino 'to? Yung nagurgur na journalist. Sino nga yung nagurgur na journalist na yan? Nalimutan ko na yung pangalan. Ang pinaghihinalaan kasi ayan, grupo ni Anis. Diba? Hindi si General Bantag. Yun yung issue kay General Bantag. O, nagurgur yung journalist na yun, di ba? O, ano nangyari kay General Bantag? Ano nangyari kay Degamo? Ang alam ko po, yung issue kay Degamo, may mga karibal yata sa negosyong gambling doon sa lugar nila or something, whatnot. O, gurgur si Degamo, gurgur yung journalist na yon. Ay, nakakatakot pong magsalita. Kaya ako dapat hinay-hinay lang, Maui. Hinay-hinay lang. Kaya pag ako nagbo-vlog mga ate at kuya, hindi yung galing sa akin
Okay, kundi mga post na ng kung sino-sino, ng media, surot sa NAIA, o ahas na pinanggigigilan ni Attorney Glenn Chong, o mga post na ng mga nauna. Ako ay nagre-react lang naman. Kung ano ang aking opinion sa mga ganap-ganap. 'Di ba, nabalita na ng media, na post na ng ibang mga kilalang political figures, netizens, TDS, influencers and whatnot, 'di ba? YouTubers, vloggers, na-post na nila bago ako mag-react para hindi ako mapag-initan, mahirap ng magurgur. Percy, Percy, Percy Jackson tuloy, Percy, apelyido nga niya, sino nga yun? Teka lang, tinisip ko sa comment section. Percy Lapid, ayun, nandun na, o na Persify nga po daw, ayun, nasa comments. Percy Lapid, sabi niya, Vega Warp, Maisel Nayap, ayan, si Lapid, Percy Lapid, Persified. Okay, thank you so much po. Kasi minsan pag biglaan kong binabanggit, hindi ko maisip yung hindi ko maalala kaagad, nasa dulo pa ng dila ko. So, Attorney Glenn, mag-ingat ka sa kakabanat ha, baka mapikon, alam mo na pikon yan, baka magorgor. Anyway, mukhang may mga angels naman na nagpo-protect sa Attorney Glenn Chong. Sana nga po yung mga mangilan-ngilan na mga katulad namin na, 'di ba, bumabatikos, nagsasalita laban sa kalokohan ng gobyerno ay huwag naman po talaga magorgor agad-agad. Agad-agad. Huwag naman sana kaming magorgor, iilan na nga lang kami. Pero alam nyo, Madam Ahas and Kuting, hindi nyo rin makontrol ang media, di ba? Kailangan nilang ibalita yung mga surot, daga, ahas, dahil anong silbi ng pagiging media nila kung tatahimik sila kahit na inatupang yan ang inuna nyo nung babagong upo kayo, bumait bigla ang media, katakataka talaga eh. Pero despite that, talagang may mga nangyayari sa Pilipinas na kailangan nilang ibalita. And it all boils down sa kainutilan ninyong dalawa. Dalawa kayo, di ba? Malamang ikaw lang talaga butod ang salarin sa lahat ng ito. Dahil si Kuting mukhang tamad naman at hayahay. Agree ba kayo mga tat kuya? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.